Treasury. Pero sa insertion sa budget, ganun din. Kung sino nakinabang sa insertion, yun din ang suspect. Sino ba nakinabang? Walang iba, hindi si Mr. Espeker. Ito ang Wow Trending. House Speaker Martin Tambaloslos Romualdez bistado na sa pagkakamkam ng pera ng taong bayan dahil ang AKAP o ang Ayuda para sa Kapos ang Kita program na merong budget na 26.7 billion peso ay hindi pala ito lumabas sa House version ng budget, hindi rin ito lumabas sa House Appropriation Bill na inaprubahan ng Senado. Ang AKAP ay hindi rin alam ng Senado na isingit lang daw ang AKAP na walang diskusyon sa BICAM. Paano nangyari na hindi ito nalaman ng Senado? Ayon pa kay Attorney Harry Roque na madali lang malaman kung sino ang sospek, kung sino anya ang nakinabang sa napakalaking budget na umabot ng mahigit na 26.7 billion pesos ay malinaw na ang nakinabang sa napakalaking pera ng taong bayan na ito ay walang iba kundi si House Speaker Martin Tambaloslos Romualdez na ang 26.7 billion ay pwede lang mai-release ng DSWD at sa approval ni House Speaker Martin Tambaloslos Romualdez. May suspecha na itong napakalaking budget na ito na inilaan para sa AKAP ay dito kukunin ang pinangako ng bawat kongresista na may tig 20 million pesos para i-promote ang PI o ang People's Initiative. Sa lumabas na investigasyon sa Senado, malinaw na si House Speaker nga ang may pakana at pasimuno ng PI. Ngayon na nagkabistuhan na itong pinsan ni Presidente Bongbong Marcos ay isang abusado at timawa, nakakatakot na ang Marcos administration at Tamba Demons. Walang awa sa mga Pilipino. Kailan ba bibitayin silang lahat sa luneta sa harap ng taong bayan? Salot sa buhay ng mga Pilipino. Kaya ang komento ng mga netizen, kung hindi kumikilos si Presidente Bongbong Marcos sa mga actions ni Speaker, dapat ang Senado na ang kumilos. Kalimutan na nila ang courtesy na yan between houses dahil binabalahura lang ng Congress na hindi lang ang Senate kundi ang buong bansa at ang mamamayang Pilipino. Ganyan lang ba ang gagawin ninyo? Sasabihan sila na ang kakapal na mukha. Ganyan lang ba kayong may mga kakayahan na mag-file ng kaso? People power na tayo para matapos gorgor na lahat ng mga korap. Ang Speaker of the House at mga kasama nitong kongresista ay legislators at hindi executive. Di sila pwedeng humawak at pag-release ng pondo. Antindi na talaga ngayon sa administrasyon ni Macoy. Si Macoy naman parang walang pakialam at sobrang bait. Wala bang palag dyan na magsalita na pinapakialaman ang trabaho niya ni Tambaloslos? Posible po ba na malaman ng taong bayan lahat ng pera, budget nila na ginagastos na project? Matagal na problema ng Pinas na to at ibang bansa din siguro. May solusyon na po ba sa mga pagnanakaw nila ng pera sa taong bayan? Attorney Harry, hindi ba pwede na paimbestigahan ng mga senador yan si Speaker? Kailangan niya mag-explain kung saan niya gagamitin ang pera na yan. Nakakaloka, yang AKAP na yan, bibigyan ng ayuda yung maliliit ang sahod. Bakit yung mga disabled hindi bigyan ng mga malaking ayuda, yung mga walang work, at yung iba nag-maintenance na, dapat yung mga taong disabled ang mas dinadagdagan ng ayuda? Ilang porsyento kaya ang mapupunta sa komisyon ng Speaker? Hindi pa nga sinasabi kung ano ang nangyari sa travel expenses na hindi nagamit last year. Marami ng mga ayuda sa bansa na binibigay sa mahihirap. Bakit marami pa ring mahirap sa bansa? Dapat pagsasanay sa trabaho, kaalaman kung paano kumita ang ibinigay para hindi masasanay ang mga tamad na Pilipino. Salamat sa mga OFW na binubuwis ang buhay para maitawid ang kahirapan sa mundo. Walang imik si Presidente Bongbong Marcos sa pinsan niya kasi pabor din yan sa kanya at sa mga plano nila. Sana makahanap ng ebidensya para may mapakulong na. Enjoy nila ang pera ng bayan samantalang ang mga mahihirap kahit pambili ng bigas ay wala. Ang pag-usapan natin ngayon, ang Ayuda para sa Kapos ang Kita program or AKAP. Alam niyo ba, nakakaiba itong programang ito kasi ito yung kauna-unahang pagkakataon na di umano ay dapat ipamimigay ng DSWD para dun sa mga konti nga ang kita dahil nga po sa inflation o yung mabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin. Napakalaki pong halaga ito, 26.7 billion pesos. Pero ito'y kakaiba rin dahil unang-una, hindi siya kasama dun sa National Expenditure Plan. Ano ba itong NEP? Ito yung budget na sinusumite
ng Malacanang sa Kongreso. Ito yung nagiging basihan ng talakayan sa budget season. Kakaiba rin po ito dahil hindi po ito lumabas doon sa House version ng budget. Ito na po yung General Appropriations Bill. Hindi rin po ito lumabas doon sa General Appropriation Bill na inapruban ng Senado. Hindi rin ito lumabas doon sa final na na-ratify ng parehong kapulungan ng Kongreso. Pero lumabas siya matapos yung tinatawag na BICAM. Ano ba yung mga step-by-step na yan? So, una po muna, budget call. Tapos, i-coordinate ng DBM, magiging National Expenditure Plan, isusumiti sa Kongreso, magkakaroon ng committee hearing, magkakaroon ng plenary hearing. Ang karamihan ng mga kaduda-dudang tinatawag na insertions, singit. Kaya nga po insertions kasi wala siya doon sa National Expenditure Plan. Pero itong mga insertions, hindi lang po pwede mangyari yan sa BICAM. Nangyayari din po yan sa period of amendment kapag tinatalakay na ang budget sa floor, sa plenary. Ako po talaga dati, ako'y kongresista, napansin ko na meron talagang pork barrel ang sekretary ng DPWH na talagang ginagamit niya yan para pamigay sa mga congressman at senador pag humingi ng projects. Inisa-isa ko yan, kaya pinatahimik nila ako. Pero anyway, kapag yan naman po ay nagkaroon ng institutional amendment na tinatawag, ibig sabihin, yung isang departamento ay humingi ng mas malaking pondo at yung isa namang departamento ay pumapayag na bawasan sila, wala pong problema dyan. Pero ang problema talaga dyan sa period of amendment na yan, yung mga individual amendment, dyan po pumapasok yung mga personal interest ng mga kongresista at pati na rin mga senador. Kaya talaga naman po, maski hindi na pag-aaralan ng proyekto dahil hindi dumaan sa budget call, hindi dumaan sa regional development councils, yun po yung mga pinagdadaanan bago gumawa ng budget ang DBM, naisisingit. Pero ang malupit po dito sa bicameral conference, unang-una, hindi po yan nakaka-participate ang buong Kongreso. 12-12 lang po yan galing sa Kamara at 12 galing sa Senado. Pangalawa, yan po executive session. Wala po yan transcripts at walang po pwedeng kahit sino na nasa loob ng BICAM room kung hindi ang mga miyembro lamang ng bicameral committee ng parehong kapulungan ng Kongreso. At pangatlo, wala rin yang transcript. So, hindi mo alam kung ano nangyari. So, dyan po talaga, pag nagkaroon ng insertions, hindi mo malalaman minsan talaga na nangyari yan. Now, anong malupit dito sa akat na ito? Hindi alam ng Senado. Ibig sabihin, naisingit yan na wala man lang diskusyon sa BICAM. Now, paano nangyari yon? Well, unang-una, obviously, sa crime po ng falsification, kung sino nakinabang, siya yung suspect na responsible sa forgery. Pero sa insertion sa budget, ganun din. Kung sino nakinabang sa insertion, yun din ang suspect. Sino ba nakinabang? Walang iba kundi si Mr. Espeker. Dahil tignan nyo, nakasulat dito sa notes. Yan, pakita natin yung notes Kasi nga po, wala yan sa budget talaga. Bigla na lang lumabas. At saka, dyan lang po yan sa notes. Lakihan natin itong nasa yellow. Yan. Lakihan natin. Basta ang nakasulat po dito na 26.7 billion ay pwede lamang ma-release ng DSWD subject to guidelines, pero ito po ay subject din sa approval ng Espeker. Can you imagine? Can you imagine? Dalawang kapulungan ng Kongreso and yet ang disbursement ng 26.7 ay subject to the sole approval of the Speaker. Kung ikaw ay halal ng bayan na merong 16 million votes bilang isang senador, pupunta ka ba kay Speaker para humingi ng kanyang authorization na kumuha ng AKAP? Tsura lang ni Speaker na ang botong nakuha ay 100,000 sa kanyang distrito. Bakit naman gagawin ng senador yon? Pero ang punto po, itong mga ayuda na dumadaan sa mga kongresista at mga senador, illegal po yan. Ako po ang naging abogado nila Liling Briones nung kinwestiyon namin ng PDAF. Iba pa po yan doon sa kinwestiyon namin ni Greco Bellica na pareho kaming nanalo. Ang sabi ng Korte Suprema pagdating doon sa PDAF, illegal ang kahit anong project identification matapos maipasa ng Kongreso ang budget. Ibig sabihin, hindi po pwede na ang mga kongresista
ay nagpa-participate sa implementation ng project. Ang trabaho nila, yung bumuo ng pulisiya kung saan gagastusin ang mga budget. Kaya nga kapag sila ay nag-identify ng mga projects matapos maipasa ang isang project, yan ay illegal. Dahil yan ay trabaho na ng executive. Ganun din yung patakaran na kapag ang kongresista at senador mismo ang namimigay ng ayuda, hindi po trabaho ng legislatura yan. Ang trabaho nila ay bumuo ng batas para magkaroon ng authorization sa paggasta ng pera ng bayan. Pero hindi po dapat sila mismong namimigay. Yan po ay trabaho ng DSWD. Kaya nga po ako'y nagtataka, yung AIX. Bakit merong AIX allocation ng mga congressmen at senador? Bawal po yan dun sa kaso na hinain namin nila Liling Briones. Bakit ito na namang akat neto, tanging Speaker of the House lang ang po pwede mag-disburse? Talaga pong nakaka-iskandalo. Ang mas malungkot pa, itong akat nga, ito ngayon ang pinagsususpetsahan na magpopondo sa bribery initiative. Saan nila kukunin yung mga pinangako nilang 20 million kada kongresista? Malaking halaga po yan, ha? 318 congressmen times 20 million. Bilyones po yan. Subukan natin kung kaya ng aking calculator, ha? Ang aking mahiwagang calculator ay tignan natin kung kakayanin niya ang, yan, subukan natin, ha? 318 times 20 million. 1, 2, 3, 1, 2, 3. O, ayan nga. Hindi po kaya ng aking calculator. Ang lumalabas ay 6.36E9. Hindi ko po alam po ano yun. Is that 6 billion? Pero ito po ay 26.7 billion. Mantakin mo yan. At saka hindi lang yan. Ay, ang maglalabas lang ay ang speaker at hindi malinaw sa batas kung paano gagastusin ito. Ibig sabihin, iniiwan sa IRR, sa Implementing Rules and Regulation, kung paano ba igagastusin po na mali. Bakit? Dapat ang statute, ang batas, kompleto na. Na dapat yung IRR, wala nang iisipin pa yung mag-i-implement. Susundin na lang kung anong nakasabi sa batas. Ibig sabihin, yung Implementing Rules and Regulation, dapat nagmi-mirror lang ng batas mismo. Pero ito po, kahit anong guidelines, wala. Po pwede niya yang pambili ng bahay kung gusto niya at isi-certify niya for a public purpose. Po pwede niya yang pamudmod doon sa mga susunod sa kanyang mga utos at wag bigyan yung mga kumakalaban. Tama ba yun? Na parang nabaliwala ng Kongreso sa paggagastos ng 26.7 billion at tanging speaker lang ang magdedesisyon. Siyempre po, ang kinatatakutan talaga ng mga senador na nag-iimbestiga ngayon sa BI, sa bribery initiative, ay eto nga pong magpopondo, hindi lang doon sa 20 billion kada kongresista para doon sa 3% per district, eto rin yung pambibili ng lagda. Bakit ako galit na galit? Kasi matapos maipasa ang budget ni Vice President Sara Duterte, pinagkait nila yung 650 na gagamitin naman talaga ng Vice President dahil siya ay co-chair ng NTF-ELCAC at DepEd Secretariat. Alam naman natin na talagang pilit na pinepenetrate ng mga teroristang CPP-NPA ang ating public school system. Ipinagkait nila yan. Di umano daw dahil walang accountability. Hindi po totoo yan. Dahil ino-audit po pati ng COA ang confidential funds. At hindi po yan liquidation by certification gaya ng ginagawa ng mga kongresista. Hindi po. Kinakailangan sasabihin kung saan talaga ginamit yung confidential fund. Anong impormasyon ang nakalap dahil dun sa information fund na yan, sa confidential fund na yan. Hindi po pwede na I certify it is used for a public purpose na gawain ng mga kongresista at ng mga senator. And yet, itong 650 na ito, ipinagkait sa vice chair ng NTF-ELCAC na lumalaban sa CPP teroristang NPA, and yet, binigay kay speaker mismo ang 26.7 billion. Bukod pa yan, dun sa kanyang confidential and extraordinary expense. At again, magkano ang confidential at extraordinary expense ng speaker? Kung hindi ako nagkakamali, yan po ay mahigit 1 billion. Ito po ha, titignan natin. Confidential and extraordinary expense speaker. O, yan. O, yan. Magkano to? O.
Ito po ha. Yan. Well, hindi po itong pero yung exact amount po ay yung sinasabi nila na extraordinary funds. Pero magkano itong extraordinary funds nito? Nasabi nila hiwalay sa confidential fund. Ang problema, sa line item po, iisa lang yon. Confidential and extraordinary funds. Wala pong distinction yan. No? Iisa lang yan. Okay? So, 1.6 billion. So ngayon, meron na silang 26.7 billion, meron pang 1.6 billion confidential and extraordinary. Napakadaming pondo naman na kontrolado ng speaker. Daig pa niya ang presidente. Daig pa niya ang presidente. Kung siya lang ang magkokontrol nitong AKAP fund na ito. At saan gagamitin ito? Gagamitin ba ito sa panira ng mga kalaban ng speaker? Gagamitin ba ito para patahimikin ang mga kritiko ng speaker? Gagamitin ba ito para bilhin ang loyalty ng mga kongresista at ng mga mayors para pagdating na 2028? Alam nila kung sino ikakampanya. Sistemang bulok. Kaya nga po, uulitin natin ang sinabi ni Super Ate to the President at ni Senator Chis Escudero, ang kapal ng mukha mo. Tignan natin ang mga reactions ng ating mga viewers. Ngingiti na tayo dahil high blood pressure na tayo dahil napakalaking halagang involved dito. 26.7 na siya lang ang magkocontrol. Salvacion Bakunata, good PM, Atty. Harry Roque, dapat tanggalin ni PBM si Tambi kasi sa tingin ko, mababankrupt ang Pilipinas sa ginagawa ni Tambaloslos. Hindi nga po tinatanggal eh. Alam nyo, imbis na tutulan itong bribery initiative, sinang-ayunan pa doon sa Philippine Constitutional Association. So ngayon, ang iniisip ng mga kongresista, pati yung pamamaraan na kinakalap ang pirma, approve si Presidente. Ewan ko ba ho? Kung parang naniniwala na ako dito kay Super Ate to the President na alam talaga ni PBBM ang tungkol sa pirma at aprobado niya yung mga gustong pagbabago daw sa kasalikang batas kasama na yung 2 5-term extensions sa kanilang mga termino daw. Yan po ay according to Super Ate to the President. No? Darlene D., hindi pa kababayaan ng Senado ang nangyari, lalo na ang chair ng Committee on Finance na si Senator Angara. Paano makakalusot sa Senado ang mga insertion na ganyang kalaki na hindi nila napapansin? Nangyari po kasi dyan, nangyari talaga dyan, ang secretariat support po galing sa House kasi dapat sila nag-originate. So sila lang talaga, yung mga proponent lang, ang nakakaalam. Nakita nyo naman kung saan nakita yun kung saan nakalagay yung special note on AKAP. Napakaliit po niyan. 3 volume po yan. So talagang kung sino nag-insert, sila lang nakakaalam. Sino yan? Siyempre, yung chairman ng